Hi mga kabaro, kamusta kayo diyan? Ito ang kailan nga ba dapat magsimula o mag-umpisa ng negosyo ang isang OFW o seaman? Tapusin mo nga pala ang video na 'to dahil panigurado pagkatapos mo mapanood itong video na 'to, makakapagsimula ka na talaga ng negosyo, totoong negosyo. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Fiel, dating OFW, seaman, katulad nyo din na nangarap na magkaroon ng sariling negosyo. At ito tayo ngayon, nasa Pinas na, at may mga pinapatakbo ng negosyo, isang restaurant at mobile cart, soft serve ice cream. Ayan, si Nice Dream Philippines. Isa sa mga negosyong naitayo natin. So bago tayo magsimula, may ikukwento muna ako sa inyo. Yung nagbabarko kasi ako, wala talaga akong sinasayang na oras. Naglalaan talaga ako ng oras para mag-aral sa mga bagong technology ngayon, katulad nung digital banking. Nung time kasi na yon, kasagsagan ng digital banking. Kaya lahat ng pwede kong malaman, inaaral ko para sa makakatulong sa financial knowledge ko. Kaya may oras talaga ako para aralin yung mga bagay na yon. Yung nalaman ko, yung digital banking, dahil nga sobrang convenient siya, maganda din yung interest na bigayan, and at the same time, naaral ko din kung paano makapagpadala ng pera kahit nasa ibang bansa ako o kahit nasa barko ko, nasa kalagitnaan ako ng ng dagat, nakapagpadala ako ng pera. Kaya yung nalaman ko na kung paano paikutin yun, inoffer ko na sa mga kasama ko yung service na yun na kaya ko na makapagpadala ng pera kahit nasa gitna tayo ng dagat, and at the same time, nakakatulong tayo dahil nga nasolusyonan natin yung isa sa mga problema pag nasa kalagitnaan ka ng karagatan. At patuloy ko lang ginagawa yon, pinaikot ko na pinaikot yung perang pumapasok sa akin, at dumating yung time na nakabuo na naman tayo ng isang negosyo, yung habang sa barko tayo. Nagpahiram naman tayo ng pera sa mga kasama natin na nangangailangan o kinapos ng pera sa Pilipinas, sa pamilya nila. Kung may mga pinapagawa silang bahay, biglang kinapos, wala pa yung sahudan, sa akin sila lumalapit dahil nga na-operan ko rin sila ng serbisyo na yon. Kaya kung nandyan ka sa ibang bansa ngayon o nasa barko ka, makikita mo kung ano ang pangangailangan ng nasa paligid mo. Ano ang pangangailangan mo. Nagsisimula minsan kasi sa atin yan kung ano yung pangangailangan natin, tapos naghahanap tayo ng pwedeng makasolusyon at walang gustong mag-offer o walang solusyon na nakita mo sa paligid mo, ikaw na yung sagot sa katanungan na yun. Dahil kung hindi lang ikaw yung namumblema nun, may iba ding kasamahan mo na pinoproblema yon at nag-aantay lang ng solusyon kung sino yung makapag-offer at mauunang mag-offer sa kanila. Katulad ng ginawa ko sa barko. Ayan, isa tayo sa nagpapadala ng pera sa Pilipinas, and at the same time, nagpapahiram din tayo kung kinakapos sila ng budget sa Pilipinas habang wala pa yung allotment na pumapasok sa mga bangko nila. So yon, simulan na tayo. Kailan nga ba dapat magsimula o mag-umpisa ng negosyo ang isang OFW o seaman kahit nasa ibang bansa tayo? Siyempre, unang-una dyan, ang isa sa mga senyales, pag hindi ka na masaya sa trabaho mo o sa ginagawa mo. Ayan na, una sa senyales yan. Pag hindi ka na masaya sa ginagawa mo, huwag ka munang tumigil. Huwag ka munang mag-resign. Habang nandyan ka sa ibang bansa, simulan mo na magnegosyo. Hindi agad para yumaman. Hindi, maling pag-iisip yun. Hindi agad para yumaman, kundi para malaman mo kung paano tumatakbo ang isang negosyo. Paano humawak ng negosyo habang nagtatrabaho ka. Malugi man ang negosyong sinimulan mo, okay lang. Dahil may trabaho ka pang ginagawa, may trabaho ka pang ongoing dahil lang hindi ka pa nag-resign sa trabaho mo. At kung anong negosyo yon, simulan mo sa paligid mo. Tignan mo ano yung pangangailangan ng mga kasama mo. Magbigay ka ng negosyo o serbisyo sa kanila na alam mong makakatulong din sa'yo sa ginagawa mo at sa pangangailangan pang araw-araw nila. Ayan, isa sa mga negosyong dapat mong simulan kung ano ang nasa paligid na nakikita mong kailangan solusyonan ng problema. Pangalawa, pag may knowledge ka na sa pagninegosyo.
Ayan, 'pag nalaman mo na kung paano magpatakbo ng negosyo dahil nga habang tatrabaho ka, may sisimulan kang negosyo, unti-unti ka na makakapag-transition sa buhay pagnenegosyo o sa mundo ng pagnenegosyo. Hindi ito labanan na kailangan alam mo na lahat from A to Z. Hindi. Kailangan mo lang malaman at makapagsimula. Ito ay paunahan ng at makapag-execute ng nalalaman nila. Hindi yung kailangan, alam mo, from A to Z bago ka makapagsimula, mahuhuli ka na, male-left behind ka na sa mga unang nakapag-execute ng nalaman nila sa pagnenegosyo o business na gusto nilang simulan. Pangatlo, 'pag naniwala ka na sa sarili mo, 'pag alam mo na sa sarili mo na kaya mo na at kaya mo na magsimula ng negosyo at kaya mo nang iwan yung trabaho mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Simulan mo na 'yan dahil ayan na yung pakiramdam na matagal mo nang gustong maramdaman para lang makapagsimula ng negosyo. Ayan, 'pag naramdaman mo na 'yan, simulan mo na 'yan dahil wala na ibang maniniwala sa iyo kundi ang sarili mo lang. Tsaka na lang sila maniniwala 'pag nakapag-execute ka na, 'pag may resulta na. Kaya kailangan ikaw muna, sa sarili mo muna na kailangan maniwala. At ang panghuli, paghanda ka na malugi. Likas kasi sa ating mga Pinoy na takot sa failure, takot sa lugi, takot sa kung anong sasabihin nila dahil nga nalugi ka sa sinimulan mong negosyo. Paghanda ka na malugi, ayan na yung sign na kailangan mo na magnegosyo. Dahil darating yung time na pag nalugi ka, okay lang sa'yo. Dahil importante, may natutunan ka sa pagkakamali mo na yon. May matutunan ka at babaunin mo sa susunod na negosyong sisimulan mo. At magpapaulit-ulit lang yon kahit magkandalugi-lugi ka, okay lang yan. Ang importante, kailangan may matutunan ka sa lahat ng pagkakamali na yon. Once na naipon yan, lahat ng pagkakamali mo na yon at natuto ka, pag nagsama-sama yan, panigurado ko, may magkiklik ng isang negosyo na hindi mo na kailangan mag-worry dahil nga pinagdaanan mo na lahat ng experience, failure, challenges sa buhay pagnenegosyo. At naniniwala ako, ang pagnenegosyo, ang susi at sagot para makauwi tayo ng mas maaga dito sa Pilipinas. At naniniwala din ako na ang pagnenegosyo ay isa sa mga paraan para umangat ulit at umasenso ang bansang Pilipinas. Dahil alam ko maraming tao ang dating tahimik lang, ngayon ay dahan-dahan nang nagsasalita dahil gusto nilang mabago na ang bansang Pilipinas. Napag-iiwanan na tayo ng mga Asian countries. Kaya kailangan na natin pagtulong-tulungan to. Magsisimula sa iyo yan, magsisimula sa akin, at unti-unti nating pagbubuklod-buklutin ulit. Nagigising na ang tunay na mga Pilipino. Kaya kailangan magising ka na rin. Dahil hindi na ito yung tulad dati na tatay-tahimik lang tayo. Kailangan na natin magsalita para sa mahal nating Pilipinas. Oo, sobrang hirap mahalin ng Pilipinas. Pero kailangan tayo din ang mas magmamahal sa bansang Pilipinas. At kung pinanghihinaan ka ng loob ngayon, nandyan ka pa rin at hindi makaalis-alis sa ibang bansa o sa pagbabarko, okay lang yan. May plano si Lord sa atin at kailangan hindi lang tayo rin puro plano, kailangan natin mag-execute. Dahil alam ko at tulad nyo rin ako dati na hirap makawala dyan. At eto tayo ngayon, nandito sa Pilipinas, pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng munting negosyo. At talaga namang pagkakaingatan natin ang mga bawat business na pinapahawak sa atin. Kanina nabanggit ko ang isa sa mga negosyong pinapatakbo namin. Si Nice Dream Philippines is a mobile soft-serve ice cream. Ayan, is ready na for franchise. Hindi ito aksidenteng nakita mo lang. Siguro ito na rin siguro yung way or sign ni Lord na kailangan mo na magsimula ng negosyo. At ito ready na for franchise at ino-offer ko na sa public si Nice Dream Philippines para i-share naman yung blessings na natanggap natin sa buhay natin. At isi-share ko ito sa mga aspiring entrepreneur, lalo na sa mga OFW at seaman na katulad kong nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo. Ito, asahan yung gagalingan natin dahil alam ko ang hirap sa buhay OFW. Hirap kumita ng pera dyan sa ibang bansa. Kaya kailangan
i-invest nyo yung pera nyo sa negosyong may sistema na pagkakatiwalaan nyo kung sino yung mga nasa likod nito. At ito tayo, lagi tayong nasa social media, alam nyo yung kwento ko, alam nyo kung paano ko sinimulan itong journey natin na to. Kanina pa ba kayo magtitiwala sa nakita nyo lang sa marketplace na hindi nyo kilala at bubudulin lang kayo? O sa akin na alam nyo na yung buong pagkatao ko, alam nyo yung kwento ko. Kaya asahan yung paggagalingan talaga natin to. Pag-uusapan natin at pagtatrabuhan natin. Kahit nandyan ka sa ibang bansa, may gumagana ka ng negosyo. Pag uwi mo, madali mo na ma-execute dahil may sistema na, may kumikita ng negosyo. Ayan, pagtatrabuhan natin yan, gagalingan natin at lulupitan natin sa mga bawat desisyon na gagawin natin. Kaya message nyo ako, usap tayo. Alam ko, mataas yung pangarap mo, kaya ka umabot sa video na to. So hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa oras na inilaan nyo. Alam ko, sobrang busy nyo dyan, sobrang busy. Imbis na ipagpahinga nyo lang, pinanood nyo yung video ko. Sana may natutunan kayo at alam ko na makakapag-execute na kayo ng negosyong makakatulong din sa iba o serbisyong mai-offer nyo sa iba na ikakaangat naman ng bawat isa. So yun, maraming salamat sa ating lahat. Ingat tayong lahat. Adya!